Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kababayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo, samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan, ito pong walang kamatayan. 3 taon na pong pinag-uusapan ng impeachment ng Vice President. Hanggang ngayon po, tutok na tutok po sila. Dahil ito po lang ang tinatrabaho yata nila mga katambay. 3 taong napakaraming problema ang ating bansa. Talagang hindi natutugunan, kahirapan, kawalan ng trabaho, at isang damukal na pagtaas ng presyo ng ating mga bayarin, mga kababayan. At syempre po ang mga presyo ng bilihin, di po ba? Pero sa impeachment lang po napaka-importante sa gobyernong ito. Impeachment at pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Yan po ang napaka-importante sa kanila. Hindi po ang problema ng taong bayan. Ito po, pakinggan naman po natin ang rambulan o sinasabing kanya-kanyang pagalingan dito po sa impeachment ng Vice President. Dapat din po nating malaman at dapat din po nilang malaman tayo ay may karapatan din po magtanong sa kanila. Di po ba? Pakinggan po muna natin ito at komentuhan po natin ito pong balita, mga kababayan. Samantalang naghain na po ng motion ang oposisyon sa Senado para masimulan na po agad ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kinikwestiyon nito ang patuloy na pagkakaantala ng paglilitis sa nasabing impeachment complaint. Mayan Corvera sa balitang niya, nag-uulat live mula sa Senado. Mayan. Ali, tumagal ng halos sa 3 oras ang debate sa motion ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na humihiling na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court at manumpa na ang mga senador bilang mga hukom. Yan ay para masimulan na rin ang proseso sa paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr. President. That's the motion, Mr. President. Hiniling ng minority bloc na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court para masimulan ang pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos matalakay ang agenda, tumayo si Senator Coco Pimentel sa sesyon ngayong hapon para questionin ang nangyayaring delay sa pagdinig sa impeachment complaint. Sabi ni Pimentel, hindi na si Duterte ang nililitis ngayon kundi ang mga senador. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Kinukasyon ni Pimentel ang delay na mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong mahigit 4 na buwan na ang nakalilipas matapos maihain sa kanila ang reklamo noong February 5. Inisa-isa niya ang mga reklamo laban kay Duterte na nakapaloob sa inihaing articles of impeachment ng Kamara na ani mga seryosong aligasyon. Sabi ni Pimentel, batay sa Article 11, Section 6 ng Saligang Batas, walang sinasabi na hindi sila pwedeng mag-convene kung walang sesyon. The Senate President refused to convene the Senate as the impeachment court from February to May 2025 because he believes that the Senate could not act on the articles of impeachment while it was not in legislative session. We have an honest difference of opinion on this matter. Ang motion ni Pimentel sinigundahan ni Senador Riza Hontiveros pero nauwi ito sa debate ng mga mambabatas. Tanong ng mga senador na kaalyado ni Duterte bakit daw puro pro-impeachment group ang pinakikinggan. Paano naman daw ang mga kababayang ayaw sa impeachment process? Sabi pa ni Senator Robin Padilla maghahain siya ng resolusyon. Totoo naman po yun mga tambay. Siyempre po, yun lang naman po tinututukan nila mga kababayan. Hindi naman po yung ayaw sa impeachment. Ang tinututukan lang po nila, siyempre po, yung mga kaalyado nila na gusto sa impeachment. Di ba? Lalong-lalo po yung malalaking mainstream media. Sino lang po ba ang mga kadalasan at napakadalas na ini-interview niyan? Di po ba karamihan nasa karsada? Di ba? Karamihan yung mga may gusto na impeachment. Di po ba? Hindi naman po nag-i-interview yan ng ayaw sa impeachment.
Di ba ba? Okay, yan po hindi na po natin po pagtatalunan yan. Dahil kabisado na po natin ngayon ang mainstream media, lalo yung malalaki. Di po ba? Lalong-lalo mga politiko ngayon. At hiyang-hiya naman po tayo sa mga politiko katulad po ni Coco Pimentel at ni Risa Hontiveros. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila. Ano pa ba dignidad ang meron dyan sa Senado at sa Kongreso? Sige nga, ano pa bang may dignidad pa ba yan? Mga kabayan? Kagalang-galang pa ba? Kapit-apitagang pa po ba? Yang institusyon na yan? Sige nga. 3 taon, wala kayong nakita? Wala kayong inimbestigang malalaking korupsyon? Diyan lang kayo nakatutok sa confidential na meron din kayo, lalong-lalo ang Commander-in-Chief, na napakalaking confidential fund. Di po ba? Hindi po ba kagaguhan ito? Katarantaduhan? Ginagawa pong bobot tanga mga Pilipino? Kaya lalaki po ng confidential fund nila. Kung gusto nyo talaga makakita ng korupsyon, buksan nyo po lahat. Di po ba? Buksan lahat ang confidential fund. Hindi yan ang iisang tao lamang dahil lalabas po ito'y pamumulitika lamang. At handa naman po dyan ang Vice President. Di ba? Gusto na nga niya matuloy din yan, yung impeachment niya, nang magkaalaman at magkabulgara na kung sino talaga ang may pinakamalaki na itinatago, karga-karga na anomalya sa ating bansa. Di po ba? Sinabi na nga niya ang pera ng bansa ay kontrolado ng dadalawang tao lamang. Di po ba? At kasama pa ang sinasabi daw di umano ng Vice President. Di po ba? Pati daw ang First Lady. Nakikialam at kumukolekta pa raw yata ng pera ng bayan na wala man lang siya mandato at hindi siya halal ng bayan. Di po ba? hindi man lang nyo imbestigahan ang napakalalaking anomalya para sabihin nyo na kayo'y kapitapitagan at kayo'y makabayan. Di po ba? May dignidad kayo sa inyong tungkulin. Di po ba? Hiyang-hiya naman tayo sa mga senador na ito. Katulad ni Pimentel, na isang talunan. Kung talagang ikaw ay magaling na politiko at may dignidad, may karangalan ka at kapitapitagan ka, karespeto ka sa mga Pilipino, bakit ka talo sa halalan? Di po ba? Ano ang ibig sabihin nito? Ano? Pamumulitika. Bakit? Malaki po ba ang pangako riyan? Nagtatanong lang si Kamanong. Meron po bang mga promises dyan? Pag na-impeach nyo ang isang Vice President na gawa-gawa lang ang bintang dito, di umano? Di po ba? Dahil yung inuulit ko po mga kababayan, lagi ko po inuulit, hindi po magiging tama ang isang impeachment kung meron pong money involved. Kailanman ay hindi po magiging tama yan. Kung gagamitan mo ng panunuhol, di umano, sa mga kapwa mo congressman para ma-impeach ang isang Vice President. Di po ba? Tumataginting ang issue riyan. 150 million isang congressman na pumirma. May katotohanan po ba ito? Bakit walang investigasyon ang magagaling na senador katulad ni Coco Pimentel at ni Risa Hontiveros sa mga bagay na ito? Para lang po lumabas sa mga Pilipino, mapaniwala nyo ang majority ng mga Pilipino na tama ang ginawang impeachment ng Kongreso. Di po ba? Bakit walang investigasyon? At hindi lang po yan. Yung sinasabing dignidad, napapahiya at ang nililitis na ngayon ay mga Kongreso, mga senador na raw ngayon ang nililitis. Hindi na ang impeachment ng Vice President. Matagal na kayong nililitis ng taong bayan. Pinabubuksan nga ang inyong libro. Di po ba? Dahil nga lang sa sobra yata kakapal ng inyong pagmumukha yata, kay kakapal ng inyong balat sa kahihiyan, di umano, hindi naman po ninyo binubuksan sa taong bayan ang inyong libro. Di po ba? Napaka-special po ng inyong pondo. Di po ba? Walang public hearing. At grabe po ang inyong MOOE, yung inyong mga extraordinary expenses. Liquidation by certification lamang. Hindi po ba kayo ang dapat ma-impeach sa dami po ng sikreto, karga-karga sa inyong institusyon? Di po ba? Tapos sasabihin nyo,
nalalagay sa bingit ng alanganin ng Senado? Matagal na. Sa natuklasan ng taong bayan, matagal na nasa bingit ng alanganin ng inyong institusyon, lalo-lalo sa paghawak ng pera ng taong bayan. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Di po ba, mga kababayan? Ibang klase itong mga senador na ito. Ibang klase. Kapita-pitagan po ito. Karespe-respeto. May mandignidad sa sarili. Pero walang nakikitang anomalya sa binagoongang Pilipinas. Tanging sa Vice President lang at mga Duterte ang tinarabaho nito ng 3 taon. Katulad po nito ni Risa Hontiveros, napakarami pong anomalya pinapuputok niyan. Di po ba? Pero pagpasok ng administrasyon ng binagoongang Pilipinas, ni isa, wala tayong nabalitaan na inimbestigahan yan na malalaking korupsyon sa gobyerno. Lalong-lalo ang flood control, tahimik. Lalong-lalo po ang paglipat ng pera sa PhilHealth, tahimik. GSIS, SSS, PDIC, at ang ating kagintuan, nagbenta tayo ng ginto na hindi natin malaman kung saan dinala o magkano ang pinagbilan nito. Di po ba? Nasaan po ang investigasyon itong mga sinasabing mga kapita-pitagan? May mga dignidad sa kanilang mga tungkulin. Nasaan? Meron po ba? Pati nga ang Maharlika Investment Fund. Ano na nangyari riyan? May investigasyon po ba itong mga kapita-pitagan na ito? Si Coco Pimentel at si Risa Hontiveros? At nasaan din ang investigasyon na napakalaking issue ng korupsyon? Yung 241 billion na naisingit nila sa mga blanco sa 2025 national budget. Meron po ba investigasyon dyan? Itong mga kapita-pitagan ng mga senador na ito sa pangunguna po ni Coco Pimentel at ni Risa Hontiveros, tanging impeachment lang po nakatutok ang mga utak ng mga ito. Unbelievable. Di po ba? At nasaan po? Nasaan? Nasaan ang mga problema na dapat solusyonan? Natututukan pa ba ninyo ang problema ng bansa sa kahirapan, kawalan ng trabaho, nagtataas ang bilihin? Solusyon meron po ba sa lumalaganap na namang mga adiktus at pulburon sa ating bansa? Krimen, kidnapping, mga makakaliwa, problema na naman ng bansa. Meron po ba ay solusyon yan? Lalong-lalo na sa kakarampot na kita ng manggagawa. Ano solusyon nyo riyan? Sige nga. Hirap na hirap ang mga Pilipino, lalo ang mahihirap na katulad namin, na pagkasyahin ang kakarampot namin kita, samantalang kayo ang tinututukan nyo ng 3 taon ay pagpapabagsak yata sa pamilya Duterte, lalong-lalo ngayon sa Vice President. Gustong-gusto nyong ma-impeach, lalong-lalo na ang paalis na sa kanyang tungkulin na isang Coco Pimentel na hindi na babalik sa Senado sa 20 Congress. Gigil na gigil. Bakit kaya? Mga kababayan. At kung talagang itong mga tao na ito'y matitino at talagang may dignidad, wala rin kayong ginagawang investigasyon sa isang dating commander-in-chief na hinuli ng isang pulis na ngayon ay PNP chief. Tama po ba ang ginawa ng taong ito? Pagdakip sa isang dating Pangulong Duterte? Nasunod po ba ang proseso ng batas? May investigasyon po ba kayo riyan? Meron, di ba? Tinutukan ba ninyo? Hindi yata. Di po ba? Sarado na ang issue. Di po ba? Nakita nyo po ang problema ng bansa. Yung problema, tinatakpan lang yata nila. Napakarami pong problema na hindi masolusyonan. Napakaraming issue na dapat tutukan. Mas malaki pa dito sa sinasabi nilang confidential fund na gusto nilang ma-impeach ang Vice President. Napakalalaki pong issue ng korupsyon. Billion, trillion kung susumahin mo sa rami ng anomalya ng korupsyon. Issue. Pero wala po silang investigasyon. Tanging sa Vice President. Pero ang Vice President, nagsalita naman. Di po ba? Bloodbath. Di po ba? Ituloy nyo na yan. Sino po ba pumipigil? Ang Vice President po ba pumipigil? Hindi ba
Kayo-kayo rin. Kayo-kayo rin. Matagal nang handa ang Vice President yan. Ang ayaw nga lang ng Vice President, yung kanyang impeachment ay hinaluan nyo ng politika. Dahil puro gawa-gawang bintang, gawa-gawa, ebidensya, di umano. Samantalang mismo ang COA, recorded. Sinabi mismo ng COA, walang anomalya ang Office of the Vice President, lalong-lalo sa mga pondo na hinahawakan nito. Pati ang confidential pa, nagigil kayo. Nagtataangalan tayo dito sa mga senador na ito. Katulad po ng isang Coco Pimentel. Isa po itong abogado. At ito po yata top-notcher pa yata ito sa bar. Mga tamay, no, ito po'y mag-exam ng kanyang pagiging abogasya. Pero hindi niya po naintindihan ang salitang confidential. Nagtataka lang po si Kamanong. Ano po ba ang confidential? Di po ba confidential? Pero itong mga tao na ito, wala pong confidential pagdating sa Vice President. Pero po sa kanila, mga pondo nila, yung mga hawak nilang napakalalaki na pondo, lalong-lalo ang confidential pa nila at intel pa nila, ay confidential, hindi pwedeng pag-usapan at hindi pwedeng buksan. Lalong-lalo sa Commander-in-Chief na hindi bababa sa 4.5 billion sa loob lamang ng 12 buwan ang kanyang intel at confidential fund na hindi pwedeng kalkalin dahil confidential. Tanging sa Vice President lang ang pwedeng kalkalin at imbestigahan ang kanyang confidential. Nakikita po ninyo katarantaduhan ito. Ang kagaguhan yata nila at katarantaduhan yata nila. Tanging sa Vice President lang confidential ang kailangang kalkalin. Pero yung sa kanila hindi. Lalong-lalo sa Commander-in-Chief. Nakita nyo po. Ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino. Hindi naman po kami tangat bobo na para maniwala na ang inyong confidential na hawak ay malinis ang inyong paggamit. Di po ba? Tanging sa Vice President lang ang hindi malinis? Di po ba? Ilang taon na yan? Hirap na hirap kayo? Napatotohanan yan? Ginagamit nyo lang po mga politiko na may mga sariling interes para mawala ang isang Vice President sa kanyang political. Di po ba? Sa pagiging Vice President. Ginagamit nyo mga kapwa nyo politiko. Di po ba? Yan ang lumalabas ngayon, nakikita namin. Ayaw nyong paniwalaan ang katotohanan. Di po ba? Ginagamit nyo mga kapwa nyo politiko, kaalyado nyo, para mapasunod nyo yata sa hangarin na may gusto yatang maging maagang Vice President sa ating bansa. Napakaaga. Inumpisahan na nila yan ng 2022 para pabagsakin gamit ang sinasabing confidential fund. Napakaaga po nilang gusto nga talagang itapon na o pabagsakin ng Vice President. Dahil nga may gustong-gusto na maging Vice President at gustong-gusto rin maging Presidente sa susunod. Di po ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo rito kay Risa Hontiveros. Naturing ang mga oposisyon ito. Minority ito, mga tambay. Itong mga ito. Pero walang nakitang problema. Ngayon lang po ako nakakita ng mga oposisyon. Ngayon lang po ako nakakita ng oposisyon sa Senado na walang binakbakan at walang inimbestigahan sa administrasyon ng 3 taon. Hindi po ba ito mayroon po tayong naaamoy na something wrong? Katulad po ni Coco Pimentel at ni Risa Hontiveros. Kay gagaling mag-imbestiga nito sa mga anomalya. Pero lumipas ang 3 taon hanggang sa natalo na bilang nagdaang halalan. Natalo na si Coco Pimentel. Pero wala pa rin po siyang inimbestigahang malalaking anomalya, korupsyon sa binagoongang Pilipinas. Bakit kaya? Ano kaya ang meron kay Coco Pimentel at kay Risa Hontiveros sa binagoongang Pilipinas? Nagtatanong lang si Kamanong, ano kaya ang merong sikreto sila? Bakit walang pumuputok na malalaking investigasyon itong 2 senador na ito sa mga napakaraming issue ng korupsyon sa ating bansa na dapat ito'y imbestigahan nila at malaman
ng taong bayan kung saan napupunta ang pera ni Juan de la Cruz. Bakit kaya? Nananahimik ito. Tangi sa mga Duterte lang, gigil na gigil. Mga kababayan, itong mga kapitapitagan at may mga dignidad na lingkod bayan, meron pa ba? Yan lang po ang tanong ni Kamanong meron pa ba kayong mga dignidad? Meron po ba kayong mga mukhang iyaharap sa mahigit 100 milyong Pilipino? Maliban lang sa mga naniniwala sa inyo dahil kaisa po yata kayo sa plano para sa pagpapabagsak sa isang Vice President. Dahil bakit po ba? Malaki po ba ang under the table di umano? Nagtatanong lang. Pera-pera na po ba ngayon ang labanan ng mga may dignidad na mga politiko? Nagtatanong lang si Kamanong. Pera-pera na po ba ang dignidad natin? Yung mga kapitapitagan po ba ngayon, karamihang mga senador ay pera-pera na lang po? Yung katotohanan ay kayang takpan ng pera? Ganon po ba? Napaghahalata po yata kayo. Hindi po ba? Lalong-lalo na po isang Risa Hontiveros. Ano naman ang aasahan natin yan? Grupo po yan na akbayan. Ano po ba ang akbayan? Di po ba sumusuporta yata ito sa makakaliwa? Hindi kaya? Lalong-lalo ang isang napakatalino nga Coco Pimentel. Di po ba? Ang balita natin, ang kanyang asawa daw ay nabigyan pa ng posisyon ng administrasyon. May katotohanan po ba ito? Kaya po ba sila'y bulag? At ganun din po ang Risa Hontiveros. Mukhang meron din po yata siyang kamag-anak malapit sa kanya. Ang nabigyan din po yata ng pwesto sa binagoongang Pilipinas. Kaya po ba bigla pong nabago ang kanilang pagiging sinasabing oposisyon? Naging administrasyon na rin po ba ang oposisyon nila? Ang minority? Hiyang-hiya naman tayo sa mga pagmumuka ng mga ito. Di kaya? Ibang klase kayo. Ituloy nyo na ituloy yan. Dahil yan naman po ang layunin nyo. Hindi naman po layunin nyo ay lumabas ang katotohanan. Dahil matagal na pong lumabas ang katotohanan. COA na mismo ang naglabas ng katotohanan. Napakatagal na. 2022 pa lang inilabas na ng COA ang katotohanan na walang anomalya ang Vice President sa kanyang mga pondo. Dahil sila po may karapatan mag-audit, sila po ang COA. Kailanman ay hindi po magiging COA ang mga congressman at mga senador. Trabaho po yan ng mga auditor natin. Di po ba? Sila nag-o-audit. Sila po may karapatan ng COA. Pero sa grabe po ng pamumulitika, wala na po silang pakialam sa COA. Wala na. Dahil nga po puro may pagnanasa. Yung kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila ay hindi na po nila ito pababayaang mawala pa. Gagamitin po talaga yata nila. Lahat-lahat. Di po ba? Gamit ang pera yata ni Juan de la Cruz. Ngayon, ginagawa lang po tayong tangat mga bobo nitong mga tao na ito. Hindi kaya? COA na mismo nagpapatotoo, pero itong mga senador at mga congressman na ito, ayaw paniwalaan ng COA. Di po ba? Tapos nga ipamumukha nyo sa taong bayan na gustong-gusto ng taong bayan na ma-impeach. Kayo lang yon, hindi kami. Di po ba? Ang napakalaking ebidensya dyan, makuha nyo ang COA. Na sinasabi ng COA na talagang may anomalya ang Vice President. Hindi nyo nga napasunod ang COA. Recorded yung ginawa nyo investigasyon sa Kongreso. Di po ba? Ano sabi ng COA? Malinaw na malinaw. Nakapagre-response. May mga dokumento, may mga resibo na pinapasa ang Vice President sa kanila. Kaya nga hindi ito maituturing na korupsyon. Samantala kayo mga senador, mga congressman, certification lang ang binibigay nyo yata sa COA. Di po ba? Liquidation by certification lamang. Dokumentado po ba ito? Katulad ng binibigay ng Vice President, may resibo pa. Kayo, certification lamang, yung inyong mga liquidation, unbelievable. Ginagawa po talaga tayo mga bobo, tanga nitong mga ito. Ang mga Pilipino po ngayon na hindi na po tangat bobo,
mga senador, mga congressman, buksan nyo ang libro nyo. Pilit nyong binubuksan ang libro ng Vice President sa kanyang confidential fund. Pero yung sa inyo, ayaw nyong buksan. Magmula po sa baba ay may confidential fund, mga kababayan. Pati kapitan ng barangay meron. Pero ayaw nila kalkalin. Lalong-lalo sa Pangulo at sa kanila mismong mga sarili. Ganyan po kawawalang hiya yata ang mga yan, di umano. Kakapal ng mamuka, di umano. Di po ba? Kakapal ng mga balat na mga ito, di umano. Grabe, wala na pong kahihiyan at wala na pong takot sa lumikha sa kanila, mga kababayan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ganyan na po talaga yata kawawalang hiya ang mga politiko natin yata. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Dahil binigyan po tayo ng matitinong politiko nung nakarang administrasyon. At binigyan po tayo ng matinong politiko na isang vice president. At meron po mga iilan-ilang senador dyan at iilan-ilang mga congressman na matitino. Di po ba? Mga kababayan, ano po ang masasabi nyo, mga kababayan? Dito po, sa napakagagaling, mga kababayan, nakala mong dapat mong paniwalaan ng isang Coco Pimentel at ang isang Risa Hontiveros sa mga pinagsasabi nila. Maniniwala lang tayo sa kanila. Mga kababayan, pabuksan din nila sa COA ang kanilang mga hinawakang pondo natin at ang kanilang mga confidential. Ipa-audit din nila sa COA lahat nang malaman po natin kung talaga sila'y malilinis humawak ng pondo ng bayan. Unahin na po natin yan, si Coco at si Risa Hontiveros. Pabuksan po nila. Di po ba? Pati po ang pondo nila sa Senate at sa House of Representatives. Pabuksan po nila ang kanilang mga pondo. Hanapan po yan ng mga resibo, dokumento na talagang tama ang gastos nila riyan at kung saan napunta at anong mga proyekto ang ginamitan nila niyan. Ginamitan nila, di po ba? Kaya lang hindi po nila gagawin yan. Hindi naman po yan na agenda nila. Ang agenda po nila, ang Vice President. Di po ba? Kaya nga po ginagawa tayong tangat bobot gago kasama po mainstream media yata. Di po ba? Tutok na tutok araw-araw sa ginawa po ng may kapal. Araw-araw tayong dinala. 3 taon tayong dinala riyan. Ang pera ng taong bayan ay inuubos lang nila sa pamumulitika yata at sa korupsyong issue na napakaraming korupsyon. Diyan lang po nila ginugugol ang pera ng taong bayan. Nakakautang pa tayo para lang dito sa pamumulitika. Ipinatapo na nga nila ang dating Pangulong Duterte. Ginamitan daw po yan. Ang umuugong dyan, di umano, $200 million daw. Yata. Ang sinasabi riyan, pabuya o sinasabing suhol sa ICC. Totoo kaya yon? Nagtatanong lang si Kamanong. Ang tanong, may katotohanan din po ba yung pinaputok ni Senadora Amy Marcos? Ang pagpapabagsak sa Vice President ay ginamitan din daw po ng mahigit 1 trilyon peso pera ng taong bayan para lang mapabagsak ang isang Vice President. Yan. Sinabi po ni Senadora Amy Marcos yan. Siya mismo. Trilyon ang budget. May katotohanan po ba yan? Kaya po ba ganyan ang yaw-yaw at gigil na gigil ang isang Coco Pimentel sa Senado at isang Risa Hontiveros? Dahil may katotohanan po ba yung budget? At magkakaroon po ba sila rito sa trilyon? Kung may katotohanan man, nagtatanong lang si Kamanong. Di po ba? At wala naman pong kwenta ang Commander-in-Chief. Nananahimik. Dahil nga po, planado po yata nila yan. Ngayon lang po tayo nakakita ng ganyang Commander-in-Chief, mga tambay. Ibang klase po. Lahat ng klase ng pinangako niya, magmula nang siya ay naupo. Lahat po. Wala tayong nakita ni isa sa pinangako. Maliban po, napabagsakin lang ang pamilya Duterte. At ang mga programa nila ay puro po salita. Wala tayong nakikitang malalaking proyekto. Puro hangin. Hindi po ba? Nagtatanong lang. Muli po mga tambay, maraming salamat po.
Nabigyan po tayo ng magagaling na senador, nakatulad po ni Senadora Risa at ang isang paalis na senador na si Coco Pimentel. Yan, binigyan po tayo ng 6 na taon na napakagandang achievement ng isang Coco Pimentel dahil siya po aalis na sa Senado. At isa pong Risa Hontiveros na binigyan po tayo ng napakagandang trabaho ng isang senadora, mga kababayan. Nakatutok sa mga Duterte, hindi sa problema ng bayan. Ibang klase kayo. Mabuhay kayo, magparami pa kayo, paramihin nyo pa ang inyong lahi. Napakagagaling na inyong lahi, mga kababayan. Ibang klase ang lahi nyo. Dapat sa inyo'y dumami ng dumami at ng pamarisan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa mga tumatangkilik po ng ating maliit na Tambayang Makabayan. Thank you po sa inyo, mga kababayan. At sa mga subscribers po natin, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maingatan po kayo. At syempre po, pasasalamatan po natin ang mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Si Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Si Annie Joe. Teodorico Erguisa Jr. Si Arpel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina Team 888. At si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ingat po kayo, maingatan nawa po. At ganun din po, mga kababayan, bago po tayo magtapos, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at syempre po makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin, mga kababayan. At syempre po, magpapaalam po munang muli ang inyong katambay at sa pagbabalik po, sana po tangkilikin po ninyong muli ang Tambayang Makabayan. Paalam po muna, mga kababayan. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye.